Ayan guys, rise and shine. So it's day 2 already. Actually, this is our first official day pa pala. Hindi pala siya day 2. First official day namin dito sa Iloilo. Kagabi hindi na ako masyado nakapag-vlog. It's because medyo tired na kami kasi we have arrived at our hotel at past 10 p.m. na. So, nag-rest na lang kami. For today's activity pala guys is... Actually, yung tour natin for this video is we will be checking 3 provinces again. No, yung kasamahan ko din ngayon guys is yung mga kasamahan ko din sa pag-check natin na 3 provinces doon sa Luzon, which is the Apacabella. So right now is, yung route natin is Iloilo, Guimaras at saka Negros. Negros siya kasi hindi naman kami solely magsistay sa Bacolod, but in Sipalay. So yung first natin na bibisitahin o i-explore na province is yung Guimaras. And most probably baka punta tayo sa Carles. Kasi mag-ano tayo doon, mag-island hopping tayo doon sa Gigantes Island Tour. Yan, no? So, yun yung magiging route natin. For today is magiging Guimaras tayo. Bukas is doon tayo sa Gigantes. At on the Saturday is punta tayo ng Negros Occidental. Before that guys, is ipapakita ko muna sa inyo yung nakuha namin na room dito sa Iloilo. I book it at Agoda. Mura lang siya guys, mga nasa lang siya. Nasa 1.3 to 1.4 kami per head, and that is already good for 4 nights. Though wala siyang pre-breakfast, pero good deal na din siya. No, so we are staying here in Skyly Apartel. So Apartel siya guys, nagulat kami kasi parang nasa loob siya ng bahay. Tapos may parang may assigned room lang sa amin sa loob ng kanyang bahay. So ito yung nakuha namin na room. Ayan, so yung nakuha namin na room guys is good for 3 kasi 3 kami. So isang double bed at saka isang single bed. Then, ang laki ng cabinet nila dito guys. Of course, air-conditioned. And then, ang comfort room nila, yan. Okay enough na din siya. At saka mayroon siyang bidet guys. Very good. Ito yung parang sala nila guys. Then, meron siyang kusina. Buong bahay talaga siya. Then, doon yung mga rooms namin. Meron din common CR sa gitna. So, magbe-breakfast muna kami. And since malapit na yung dito, La Paz Public Market, is of course, lalakarin natin siya. Titikman natin yung La Paz Batchoy ng Iloilo. Ito yung guys, yung... Ayan yung facade ng aming Apartel, Skyly. Diyan kami, nagstay. Guys, dito na kami sa La Paz Public Market. Pero hindi pa namin alam kung saan kami kakain ng batchoy. Dito na kami ngayon sa guys, sa Ted's Old-Timer La Paz Batchoy. Sa La Paz Public Market na rin tayo. So, order kami na La Paz Batchoy. Of course, hindi kasi pwedeng mawala tayong La Paz Batchoy here. Lumi. Ayan yung pricing nila. So, yung order namin is extra super and a puto. Guys, wow! La Paz Batchoy. Ma'am Ravi. Yeah. Oh my God. Ayun. Ayan guys, so after namin nag-breakfast doon sa La Paz Batchoy, is pumunta na agad kami dito sa Parola Port. Nasa din pala siya guys, sa loob lang nasa gilid lang ng City Mall. Tapos ayan, meron na tayo nakikitang mga tickets going to Guimaras. Ayan, so 30 pesos yung full air condition from Jordan, going to Jordan Guimaras. 15 minutes lang naman yung boat ride guys, from Iloilo to Guimaras. Ito yung port nila. So diretso na tayo guys. So small boat lang siya, ganito. Parang sa parang sa Boracay. And guys, so that island there, nakikita niyo sa Ayan, that island there, Guimaras na yan siya. Ayan guys, ito yung itsura ng boat nila. Si kuya nagsispray na siya. Yes, so we have reached already Guimaras. And we are now in Jordan, Guimaras. My God. So officially welcome to the 40th province. Oh my God. May dalawang major port daw dito guys sa Guimaras. Pero yung Jordan na port ang pinakamalapit sa lahat ng mga spots dito sa Guimaras Island. So that's why pinili namin siya. At saka ito din yung pinakamalapit na
boat ride, 15 minutes lang siya. So DIY tayo guys, wala pa tayo na-book na tricycle. So, titingnan natin sa labas kung may mahahagil tayo. Kasi sabi ng friend ko na nakapunta dito, mostly daw nasa mga 1.5 to 1.8 yung rental ng isang tricycle. Nakuha na yun na guys, the tour package is 1,500. So I think parang 5 to 6 destination siya pupuntahan. Pero when you arrive here sa port guys, marami mag-offer sa labas. May 1.2 sila, may 1.5 tsaka may 1.8. So pinili namin yung 1.5 kasi napagdadaanan yung windmill farm. Kasi yung 1.2 walang windmill. Ayan, so the start of our DIY day tour trip here in Guimaras. First up, nasa smallest plaza na tayo guys. Ito yung pinaka-smallest na plaza nila. Ito yung smallest plaza nila guys. This is the smallest plaza in the Philippines. Hindi niya. Okay, ayan. So, maliit lang talaga siya. Smallest plaza. Malapit na siya guys. Mga meters away lang from the port. So, meron silang maliit na gym sa may looban. Ayan guys, after namin doon sa first stop sa small plaza, mga 30 to 45 minutes yata siya na motor ride. So, nandito na kami ngayon sa wind farm lookout. Ayan, marami din palang wind farm dito guys sa Guimaras. And I can see some scattered around this lookout. Ayan, so, doon yung maganda na lookout na Victorial. Yun yung akin ng wind farm ng windmill. This is the first time na ako guys, nakakita na sobrang laki, lapit ko sa windmill. My gosh, laki. So yung mga windmills pala dito sa Guimaras guys, yung proceeds pala ng electricity dito is ito yung nagbibigay ng ilaw sa buong Iloilo. So dito na siya nilocate sa Guimaras kasi mas malawak yung area. So there are 27 windmills here in Guimaras. No? Tapos, ito yung main electricity source ng Iloilo. So, we're done here, guys. So, proceed na tayo sa man-made forest daw yung next. Puno-puno na. Okay. Yan. So, third spot is a man-made forest, guys, here in Guimaras. Malayo din siya from the wind farm. That is, I think, mga 30 minutes din siya. Ayan na yung mga ref magnet. Magkano, te? Ref magnet, may dito 400 and slice hanggang dito 5. Ang dito naman siya mga malaki hanggang sa dulo, 3 piraso 100. 3 piraso 100. Chona. Gusto ni Chona ng ganyan. Ito ayan guys, ito yung puno na. Sinuko. Meron siyang cross. Oh my god, wow. Legit po siya. Legit talaga siya na no? So dito yan makikita ng tao. Dito din po sa amin sa Guimaras, kaso lang sa liblib na bundok siya kinukuha. At saka in-order lang po ito namin, ma'am. May cross talaga yung May mga cross, talaga yung Anong tawag nito? Sinukuan tree. Sinukuan tree. Ito, may pangalan sa box, Sinukuan tree. Sa Facebook o sa Google, Sinukuan tree. Bakit sino ba sumuko dito? Nabasa ko sa history niya po. Dito po nagsilong si Jesucristo yung hinangay sa mga Diyo. Ayan guys, so dito mo mabibili yung parang may tree na may cross siya. Legit talaga siya guys na may cross talaga siya. Pinil nung isa ng babae yung part ng tree. Tsaka pampaswerte daw yun siya. Tsaka papalayo sa mga malas-malas. So later, pupunta tayo ng church. So ilulublob natin siya sa holy water. Proceed na tayo sa pit stop guys. Of course, the famous Manga Pizza. Oh my God, I'm so excited. Okay, so sa pit stop na tayo. Oh my gosh, I'm so excited to eat that. Nani guys, muna ilang menu. So, doon tayo sa original mango pizza. Yung pinakamalaki is 650. Ito lang yung area ng pit stop guys. Maliit lang siya. Guys, ito yung order namin. Spaghetti, manga de spaghetti. Tapos, of course, hindi pwede na wala. Mango pizza.
Tsaka umorder din tayo ng mango ripe smoothie. Ayan guys, so we're now done with our lunch. Fairness and fairness, may ilalaban talaga ang mango pizza ng pit stop. So, well, I guess if nandito ka sa Guimaras, do not skip this this activity. Yeah. Sarap siya. Sarap din yung spaghetti na mangga. Just few meters away from the pit stop, guys. Andito na tayo sa Guimaras signage. Ganda ng Kapitolyo nila, no? Para siyang, guys, parang White House yung peg ng building structure. Tingnan nyo, ha? Ayun, oh. There, oh. Para talaga siyang, oh, pak. Parang White House lang ang peg. Pag nagpunta sa bagong province, dapat meron tayong photo op sa mga signages ng provinces. Okay, tapos na tayo sa signage, guys. Ang dali lang talaga siya. So after this is mango plantation. Malapit na to sa guys, sa signage ng province of the capital. So dito tayo sa sa Guimaras National Corporation Research. Parang siya, plantation ng mga mangga. Walang bentahan ng mangga, puno lang talaga siya, guys. Then currently, this season ng mangga ngayon sa Guimaras. So yung kilo is umaabot to ng 400 to 500 pesos. During April and May, yun yung season ng mangga nila. So yun yung time na mura. Yan, dyan na yung best spot, guys, for pictorial. Of course, Guimaras will not be Guimaras without visiting a plantation, mango plantation. So currently, walang bunga yung mangga nila, guys, kasi hindi season. Pero according to our guide and driver, during April and May, pag may bunga yan, pwede pala kayong fruit picking. Pero of course, may bayad siya. Okay, so tapos na kami dito sa plantation, guys. So, kusita tayo sa... Kanina ang... Ay, oo. Ayun yung map. So, sa Trapista tayo, doon yung mga pasalubong shops. So, after namin nag-plantation, guys, dito na kami sa monastery. Kasi, lululog kami sa holy water yung nabili namin na sinukuan na tree. So dito mo siya ilulublog. Tapos katabi lang ng monastery is yung yung souvenir shops. No? So very efficient. So this is the church, guys. Oh my gosh, here. Guys, unfortunately closed doon sa Trappist na pasalubong center. So dito na lang kami bumili along the highway. Kikita niyo ito, guys, along the highway papunta ng downtown sa Jordan. So yung mangga nila is 100 pesos per 1/2 kilo, 150 for 1/2 kilo. Yan. My God, Guimaras will not be Guimaras without tasting the mango from here. So dito tayo bibili ng pasalubong. Guys, it's officially our second full day here in Iloilo. So maaga tayo, guys, kasi susunduin tayo ng van para sa ating activity for today, which is an island hopping sa Gigantes Island. So isa ito sa mga main activity kaya kami nagpunta dito sa Iloilo. So this is also my first time na mag-island hopping dito sa Gigantes Island. So nabook ko itong tour sa Klook. So nabook namin to sa Klook, and this tour will be handled by the Gigantes Travel and Tour. Yan, so susunduin tayo. Kasama sa binook ko sa Klook is may shuttle service tayo galing from any hotel in Iloilo City Center. Tapos pick upin tayo tsaka ihatid tayo sa port. So, from here sa Iloilo is meron pang 4 hours travel time going to Carlas Port or doon sa port mismo na ating kick-off sa island hopping. Then after that is the tour will run from 8:30 a.m. until 4:30 p.m. Tapos mamayang hapon is ihahatid naman nila tayo ulit dito sa Iloilo City Center. Guys, so nandipating na yung sundo natin at 4:30 a.m. We are fetched by a van. Gigantes Island Travel and Tours yung magha-handle sa atin. Ayan, so nag-breakfast po muna kami kasi medyo delayed tayo ng 1 hour because of the low tide situation here at Bangkal Port.
So supposedly 8:30 AM yung ating kick-off. Kaya lang is high tide siya. So, low tide siya. So hihintayin mo na mag-akyat yung water. Yan, so 9:30 na guys. So we are now on our way to the boat. So nag-high tide na siya sa likod. Kanina wala pang dagat siya. Ngayon meron na. This is a joiner tour, guys, from Gigantes Island Travel and Services. Ayan guys, so dito na yung docking area nila. So we got sa isang boat, parami pala, more or less mga nasa 20 to 30 packs. Depends to the size of the boat. Ilan po kayo, sir? Tatlo. Ito na daw yung main ng Gigantes guys. Yung main island ng Gigantes. So, this is where we'll be having our lunch. Lunch muna tayo before tayo mag-visit sa mga different islands. The water is quite deep, so nakapag-change outfit agad. Back. Pwede kaya kuya? Medyo struggle na part kasi shallow yung shore. So we needed to walk. Nakikita mo talaga dito ang ang pagkakaiba ng ating ano. Tapos nagubad pa ako ano. Bye! Dito na yung island Kayo, sir? Pardon? Sa Paul Rowan? Yeah. Sa loob, sir, ha? Okay, thank you. Lemonades, baka gusto niya. Ito tayo. You should put it for him. Okay, move it a little bit. Tapos na yung lunchtime guys. Grabe, overloaded yung mga seafoods nila here. Ano scallops yata. So maraming scallops. So after here sa lunch is sisimulan na namin ikutin yung 6 daw na islands yung pupuntahan. Hindi, 5 na lang pala. Kasama na kasi itong yan guys, we're at the lagoon. Ito ba kagalan sa ito Tangka Lagoon. Ano Tangka Lagoon? Tangke Lagoon, sir. Tangke Lagoon. Salt water, sir. Saltwater crocodile. Hawak lang po sa'yo, hawak. Ow! My God, it's moving! It's moving! Wait until I get down and then I'll come and turn around and tell you, okay? Amra, para siyang sa El Nido Secret Lagoon. Yan guys, ito yung lagoon nila. Maganda siya. Actually, pwede ka daw magpalipad ng drone, pero at your own risk na. Kasi maraming mga limestones here. Ayun, oh. Dami na tayo de. Ang dami-dami ng tao sa likod. Second spot natin guys is Kabugaw Gamay. Totality third spot siya. This is where you can see the iconic spot of Gigantes Island. Gigantes Island will not be Gigantes Island if you will not be having a photo op here. Ha? Guys, oh my gosh. First beach for 2025. So let's find a good spot para sa ating flying over the drone. In fairness sa dagat dito guys ha. Lumalaban din siya. There is a spot here in this Kabugaw Island. Ay, Kabugaw Island na may magandang photo op guys. Ito yung nakikita na ano na spot ng Gigantes Island. So kailangan mo umakyat over there. Maliit lang siya nga trek guys.
Tapos sa ibabaw, dyan, pictures na yan all over the island. Ito na yung spot guys, no? Actually, hindi pa ito yung main talaga. This is just a tease of the first floor. So, meron pa doon sa ibabaw. Meron pa doon. Nagmamadali ka. By group yan. Ay! Kabugay gamay. Ayan. Maliit lang yung sandbar guys. So, banda dyan sa may likuran, residential na yun. Sa private property, bawal tayo dyan. Dito lang tayo somewhere in the sandbar. Our fifth stop is the mini Boracay of Gigantes. Ito din ang rock formation. Antonia, sir. Antonia. Yung tinatawag na crocodile canyon. Crocodile ito. It's a crocodile island pala guys. Hindi pala siya Boracay, mini Boracay. Para siyang ano, parang puwet ng crocodile. Kalmado yung tubig dito. Sir, welcome po sa Antonia Island ha. Bale, dito yung kung mahilig kayo mag-snorkeling sa gilid. Antonio Beach pala guys ang tawag. So may mga activities here just like snorkeling. Snorkeling lang. Tapos may mga tindahan where you can buy some foods. Then after this is may one last stop pa tayo. Little Boracay daw. Before heading home. I think we'll be having our last fly of drone here. So there's nothing much more to do here sa Antonio Beach. Pwede ba, Tapos yung last spot pala natin guys na Little Boracay, sa gilid lang ng ng beach na ito. So nakuha natin siya kanina sa last kong drone. uwi September. So after this is what is the last spot? Tapos after sa last spot is pabalik na ng port kasi it takes mga 1 hour and a half pa papunta lang pabalik ng port. And then after ng port is may shuttle service na naman tayo going back to Iloilo City. Mga 4 na taon na. So around mga 8 or 9 p.m. na tayo makarating sa Iloilo approximately. Guys, so it's officially last day na namin ngayon dito sa Iloilo. And kahapon pala sa aming guys, sa Isla de Gigantes, we ended up the tour by around 5 p.m. Tapos by 6 ay bumiyahe na kami papuntang Iloilo. And we arrived here in Iloilo at exactly 9 p.m. So ngayon, yung ating trip for us in continuation for our big tour na route is we will be going to Negros Occidental. Particularly, magsa-side trip tayo sa Bacolod at saka yung
overnight stay natin mamaya is sa Sipalay, doon sa Perth Paradise Resort. So, time check, it's 7 AM. So, aalis na kami. Mag-check out na kami dito sa Skylay Apartel. And magta-travel kami papunta sa Port, papunta ng Bacolod. And from there is magta-travel pa kami ng 4 hours going to Sipalay City. Ma'am Ravi. We have arrived. Okay, so dito na kami sa port ng... Anong port ba to? Basta malapit lang siya sa ano, guys. Malapit lang siya sa... Iloilo town proper. So, yan yung mga companies na nag-offer ng mga boat ride going to Bacolod. Mas malapit yung port sa guys, dito sa papuntang Bacolod kaysa doon sa port papunta ng Guimaras. May lapos na pala ito guys. PCBSI Port Terminal. Yun yung tawag dito. Yung ticket price na nakuha namin guys is 550 pesos via Montenegro Line. So, fast craft lahat na papunta ng Bacolod. Upon entering sa terminal guys, may 30 pesos pa na babayaran. So, aside from the ticket na 550 at saka terminal fee na 30 pesos. Maganda yung terminal nila guys ha. The total sailing time is I think mga nasa 1 hour to 1 hour and 30 minutes yung biyahe. So, parang on time tayo guys kasi boarding time na. So, perfect ha. Nice one, Montenegro. I like it. Ito yung interior ng Ascrap guys, ng Montenegro. Parang may sa loob kamay, parang may lounge siya. 1 hour and a half guys. We have arrived at Bacolod. Okay, so we'll proceed first sa the ruins before heading to Sipalay. So the ruins lang yung pupuntahan natin sa Bacolod. And then next to that is we will be having our 4-hour trip to Sipalay. So we haggled a taxi 300 shekels. Ayan guys, andito na tayo sa the ruins. And welcome to ruins. So yun nangyari. So yung taxi na na-rent namin, may sinakyan na papunta dito. Pinahintay na lang namin kasi medyo mahirap yung uwi dito guys. Wala masyadong dumadaan na taxi kasi nasa liblib siya. So, hala, my god, 150 pala ang entrance. Ito yung entrance fee guys, 150. Mahal pala siya. So, meron konting lakaran guys after mong magbayad ng entrance. Pero you have the option naman na papasokin yung sasakyan para ihatid kayo doon sa may mismong ruins talaga. Ito daw yung ruins guys. Ito daw yung sinasabi nilang Taj Mahal of the Negros Occidental. And considered as one of the most fascinating ruins in the world. And one of the best landmark here in the Philippines. Oh my gosh. Ma'am Rabia is taking a photo. Video-ish para sa kanyang mga TikTok reels. See, mag-head na tayo sa terminal going to Sipalay. So I guess maganda na lang tayo guys. Mag-van. Magbabas kasi medyo matagal pag public bus siya. So si Sim Kuya pa rin yun ang taxi na sinakyan natin. Guys, ito na kami ngayon sa van terminal ng papuntang Sipalay. Diyan guys. Nandyan yung terminal ng Ceres Liner. Tapos harap lang siya dito guys. So ito na yung van. We are at the van. So 350 yung fare guys. Going to Sipalay. Guys, after 4 hours, almost 4 hours, we have reached Sipalay City. So from here is makakaya kami ng drive papunta sa ating resort kung saan tayo mag-overnight. So yung resort natin ay yung Perth Paradise Resort. No? So ipapakita kasi later on kung ano yung meron doon sa resort niya. No? So bakit namin siya binahin ng 4 hours very far from Bacolod. Off the Perth Paradise. Ano yung public market nila. Very province here. Very province. Bayot. Nag-uot ni Day. So, we hire a tricycle, 200 per tricycle. Okay. So 100 per head pala guys. Dito. My God, napaka-struggling pala ng road papunta sa resort. Hindi ko to in-expect.
Bakit na naman? Ha? Oh my God guys, we have arrived at the Perth Paradise Resort. Diyos ko. Okay guys, ito yung rate nila. Pag day tour lang, yung kukunin mo. So 80 pesos pag adult. Then 100 pesos if with swimming pool use. Ay, bongga dito oh. Pinili ko to na resort guys kasi ito yung sasikat na resort dito sa Sipalay na makikita mo some of the bulubundukin with the infinity pool. So later on, check natin siya. After checking in, may konting ano pa, hagdanan papunta sa room. Diyos ko Lord, ang tirik. Diyos ko, nakakahingal guys. And for the record, mahina yung signal dito sa area. Nakuha namin na room is 3,000, good for 3. Walang breakfast. Pero may restaurant sila dito guys. In fairness, dapat talaga. Kasi hindi naman kami lalabas o ganun yung daan. Very rough. Ay, dito na tayo. Ay, choco lang. The overlooking. Wow! Okay, sir. Is it a rewarding one? Guys, ito yung room na nakuha namin. So, since tatlo kami, so, pinuha na tayong isang big mattress. That is a double bed, tsaka isang single bed dyan. So, good for 3. If you don't plan to have an overnight here sa Perth, guys, pwede ka naman mag-day tour. Yung day tour nila starts from 7 AM up to 5:30 PM. No? So, yung rates nila doon sa day tour is mga 100 pesos sa adult. With full access na siya. Guys, ito yung mga menu ng Perth Paradise. So, ang Perth Paradise, hindi sila nag-accept ng outside food. So, you need to buy here. Well, of course, dapat dito talaga bumili, no? Kasi ang nasa sa daan nila papasok, ayoko nang lumabas. Guys, it's dinner time. So, ganito yung typical serving nila. Oh, the pork caldereta and the pancit. Yeah, good morning guys. It's already our last day here in our Negros Occidental. And dito pa tayo sa Perth. Papalik naman tayo ng Bacolod later. Natulog lang po kami sa Perth dahilan ng 4 na oras. Low tide pala. Tingnan mo yung view, guys. So, nag-check out na kami guys. At time check, it's 10 AM. So, early kami nag-check out kasi pabiyahe pa kami ng Bacolod. Kasi we still need to catch a flight at around 6 PM today. Mayante, dalahin mo yung aking mga malata. Uy, grabe si ate, brave and ano oh. If you want to stay here, it's a Perth guys ha. You need to consider the things. Yung daan is medyo roughy pa siya. Hindi pa siya ganun ka-concrete. Tapos, walang signal dito guys. Merong signal, konti lang, pero hindi talaga siya good for internet. May wifi naman sila, pero hindi ganun ka-abilis yung connection nila guys. Yung room na nakuha namin is worth 3,000, good for 3. Wala pa yung breakfast. So, everything sa food nila, you need to buy sa kanilang restaurant. And then, outside foods are not allowed also sa resort. So, you really need to eat sa kanilang restaurant. Then, if you want to eat outside, pwede din. Pero sa ganun na daan, parang ayaw ko nang lumabas. Parang dito na lang. So, may restaurant sila sa baba, guys. And, you can eat there. Then, yung room is nasa sa ibabaw siya. If gusto mo magpa-room service, may charge sila na 150 pesos, guys, per room service. My gosh. No? So those are the things that you need to consider. Out sa Perth.
mas nice kung magstay ka ng at least 2 to 3 nights para sulit na sulit just for the yung- relaxation, oo, di ba? away from the bustle and hustle of the city. Maganda talaga dito magmuni-muni. Ang tsaka lang talaga ng daan ay... Wala akong masabi. Ay, ito yung daan. Diyos ko, Lord. Oh my God. 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 Ang laki ng stones. Diyos ko, Lord. Guys, dito pa rin kami bumaba sa binabaan namin kahapon. Sa bus ng van. So, magbabaan tayo going to Bacol. So, after this is mabiyahe na naman tayo ng almost 4 hours going to the town of Bacol. So, doon tayo i-exit at nakapabalik na tayo. Ayan guys, we're back in Bacol. 6 p.m. pa yung aming boarding time sa airport. So, killing our time first here sa Mercy. So, bumili kami ng mga pasalubong dito guys. And in fairness, mumura ng mga piyaya dito sa Mercy. Di ba, Ma'am Ra? Ayan, may nabili kami ng mga karton. Ayan, mga karton na yan for pasalubong. Yung Mercy na pasalubong shop guys. Malapit na din dito sa terminal na binabaan namin sa van. Mumura lang yung mga prices nito. Tag 60, 120. Very cheap. So, nasa airport na tayo sa New Bacolod Silay Airport. Mga 25 minutes yung airport guys from the town proper of Bacolod. So, medyo malayo siya. So, maga tayo at 4 p.m. Check-in na muna tayo kasi may check back tayo. Bacolod, our Iloilo, Guimaras and Negros Occidental trip ends here. So, uwi na tayo. Back to reality na guys. So, yun. Yun yung lahat ng mga pinuntahan namin during sa trip na ito. So, hindi lang siya gano'n guys, ka-jump pack yung itinerary. So, sana may nakuha kayong input sa ating travel na ito. And, Bacolod, Negros Occidental, Guimaras at saka Iloilo guys are very DIY-able. So, you don't have to worry kasi DIY-able lang siya guys. That's all for today and see you again sa ating next travel video. Bye-bye!